Kakapasok lang kudita na may bagong Senate President sa Lunes. Aba, sobrang kahihiyan ito kay Soto. Ay na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Good news po ito sa mga... Ayan, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas ulit. Syempre, paborito tayo. Paborito natin ito si General Macanas. Ayan. Syempre, ang ating butihing general. Yan. Syempre, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa channel ni General Macanas, mga katunay, para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions, at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Mga kapwa ko DDS, bad news para sa mga loyalist, mga kakampings. Ito, post ni Rob Rances. Umuugong ang balita na may mabubuong bagong majority block sa Senado ngayong Lunes. Ayan, Sabado ngayon, ano? Sa Lunes. Bunsod ng lumalalang dismaya ng ilang senador sa liderato ni Senate President Tito Soto. Okay, so inilagay dito 19 ang majority block, 5 na lang ang minority yung grupo ni Soto. Unahin natin ang minority, yung talunan. Tito Soto, Ping Lacson, yan. Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, and Senator Hontiveros. Yan ang makukulit. Magiging bagong minority block kung sakali. Ito naman yung bagong majority. Senator Aquino, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Jingo Estrada, Senator Amy Marcos, Senator Robin Hood Padilla, Senator Mark Villar, Bato de la Rosa, Pia Cayetano, Sherwin Gatchalian, Lito Lapid, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Bongo, JB Ejercito, Rodante Marcoleta, Loren Legarda, Camille Villar, and Migs Subiri. Yan. Ano ba yung rason na nadidismaya itong mga ilang senador? Bakit sila bumaliktad? Sa nakikita ko lang una, itong issue ng bangayan ng mga senador at Chinese embassy officials. Si Erwin Tulfo na tatlong senador ang nauna eh. Nauna si Senator Risa, Kiko Pangilinan, then grabing pasabog si Erwin Tulfo. Layas! Tapos yung balita, kahapon ba yun, na tinanggal si Senator... Pinapalayas nila yung mga Chinese, yung mga gano'n? Yan yung sinabi na kung ayaw ng demokrasya, layas! Gano'n? Me as chairperson ng Foreign Relations Committee at ang inilagay itong bagito, walang experience sa foreign relations na si Erwin Tulfo.
yung plano. Si Senator Soto ang nagsimula nito na pinag-aralan nilang ideklara na persona na non grata ang Chinese diplomats. And then i-recommend kay Pangulong Marcos Jr. na para aprubahan kasi ang Pangulo lang ang may authority na magdeklara persona non grata. So, resolution lang ang gagawin ng Senado. Okay? Ano yan? Parang tatablahin yung mga Chinese dito sa atin. Parang, di ba, persona non grata? Di ba yan yung mga hindi ka na makakapunta sa lugar na dapat na punta? Mga Chinese. Ibig sabihin, mga Chinese dito, tatanggalin na yan. Ibig sabihin, wala nang made in China. Kawawa naman yung mga taong bumibili ng made in China. Siyempre, isa na rin ako dun. Siguro yung mga gusto magpatanggal sa kanila, yan yung mga mayayaman, yung may mga afford na kayang bumili ng imported. Tayo kasi wag na tayo magpaka-plastic, mga Pinoy. Alam naman natin, masyado tayong praktikal. Kung ano yung pinakamura, yun yung binibili natin. Ano ba yung pinakamura? Made in China. Hindi naman lahat ng tao afford ang imported. Ano ba yung kinagagalit na? Siyempre tayo dito sa West Philippine Sea, siyempre isa yan, no? Diyan nagsimula lahat yan eh. Kahit naman ako, kontra ako doon sa ginagawa ng China. Pero siyempre, para sa atin kasi, huwag naman tayo gumawa ng gulo na parang ipinapakita natin na parang napakalakas natin, parang napakalakas ng bansa natin. 'Di ba? Parang kapag ginera tayo, is parang pakiramdam natin is yung mananalo tayo kahit anong oras. Ano bang iniisip natin? Kakampi natin yung Amerika. Kakampi natin si ganito. Sa totoo lang, no? Huwag tayong basta-basta magtitiwala. Hindi porkit na merong mga bansa na sumasama sa atin, na tumutulong sa atin kahit papaano, iisipin natin na talagang masasandalan natin sila. Di ba? Mas maganda nga kung tayo mismo ang magpapalakas ng sarili nating mga gamit eh. Di ba? Kaysa umasa tayo sa ibang bansa. Oh, total gusto nyo naman tayo, maging demokrasya tayo. Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Ang Pilipino ay para sa Pilipinas. Dapat ganun. Siyempre tayo, pag tayo, hinahaluan nyo ng galit yan. Ng inis. Oh, naiinis kayo sa China. Yes, unawa natin yan. Pero, ilagay nyo naman sa lugar, yung tipo na, sigurado ba na kapag may mga nangyaring problema, kakayanin natin? Di ba baka mamaya hindi natin kayanin yan? Nagsalita si Auntie Claire. I hope it's true, na sabi daw ng Pangulo, no! Wow! Ganon ba dapat palagi ang Pangulo? Yung strong political will. How I wish na ganon. Yung magmana sa kanyang ama. Walang nakakadikta kay President Marcos Sr. Tama. Sa totoo lang talaga, kung ganun talaga si PBBM, naging katulad siya ng kanyang tatay, talagang si Ferdinand Marcos Sr., alam natin hindi yan nagpapadikta sa mga tao dyan sa paligid. No? Kaya tuloy inabuso ang administrasyon natin. Kasi parang hinayaan kasi ng administrasyon na atin yung mga bumubulong sa paligid, parang nadiktahan, 'di ba, namanduhan, parang naging spoiled yung mga tao niya sa paligid. Kaya tuloy umabuso sila ng gano'n. Ngayon dapat magpakita ng paninindigan talaga yung Pangulo natin. Gaya ng tatay niya, syempre. Hindi siya kayang hawakan ng mga Amerikano. Yes, tama. Ito, Yun yung naging kulang talaga sa administrasyon natin. No? Pero kung siya may sarili siyang paninindigan talaga, wala. Magiging maayos yung bansa natin. Tsaka siguro hindi nagkaroon ng problema ang mga Duterte at Marcos. 'Di ba? may narinig akong programa ni Attorney Vic Rodriguez. Ang kanyang sinasabi is parang may banyaga, foreign power
na nagdidikta sa gagawin ng mga ganito, expel, persona non grata, para lalong lalala ang tensyon ng China at Philippines. So may nagdidikta ng ganyan. May taga Parang kung may nagdidikta ng ganyan, kung yan ang pakikinggan, parang binibenta tayo sa China. Kaya nga sinasabi ko kanina eh, no, hindi tayo ganun kalakas. I-real talk na lang natin tong bansa natin. Hindi tayo ganun kalakas para makipagsalpukan sa mga bansang malalakas. Kaya nga tayo dumidikit sa iba't ibang bansa eh. 'Di ba? Hindi na po panahon ng mga jungle bolo, mga itak, ng mga itak. Hindi na po panahon ng katipunan ngayon. Mga high power na po. Mga high-tech na mga gamit pandigma na ang kakalabanin natin. Hindi na po mga rifle. Hindi na mga kanyon. 'Di ba? Sa tingin nyo ba kung magkaroon tayo ng problema sa China at tayo'y makipagbakbakan sa kanila, kakayanin ba natin? Kasi merong mga tao na nagsasabi, nabakbakan na! Di ba? Di ba? Gera kung gera. Alam nyo ba yung sinasabi nyo? Sa sinasabi nyong gera kung gera, bakbakan na? Madaling pasukin yan, pero baka hindi na tayo makalabas. Kita nyo naman yung mga bansa na mga nagdidigmaan na yan. No? Kitang-kita nyo naman ang nangyayari. Alam nyo, kayang-kaya nila tayong pulbusin. Diba? Bakit hindi utak ang gamitin natin? Gaya ng ginawa ni PRRD, utak ang ginamit niya. Diba? Hinayaan niya, sumayaw siya sa tugtog. Sige, pero wala silang nakukuha sa atin. Sumayaw si PRRD sa tugtog, pero wala silang nakuha dito sa Pilipinas. Ngayon sinasabi nila, West Philippine Sea na binigay sa China. Hindi binibigay. Kahit si PRRD, alam natin na hindi niya binigay ang West Philippine Sea sa China. At ayaw ko din sa ginagawa ng China na ganyan tungkol sa West Philippine Sea. Pero utak ang ginawa ni PRRD. Hindi siya gumamit ng tapang, hindi siya gumamit ng ano. Dahil alam niya ang mangyayari. 'Di ba? Magbubuwis lang ng buhay ang mga sundalo sa atin. Marami lang ding inosenteng madadamay sa atin kung sakasakaling lumala yung tensyon. Ngayon, pinapalala nyo yung tensyon na gusto nyo magpersona non grata ang China rito, Chinese diplomat. Gusto nyong maano sila dito, parang pinapakita nyo sa China na malakas tayo. No? Talagang matapang tayo, handa namin kayong kalabanin. Yung tipong iniinis talaga sila. Diba? Huwag naman ganun. Kailangan maging magulang naman po tayo. Kailangan, kung hindi natin kaya, wag tayong basta pabara-bara. Dapat mag-isip tayo ng 100 beses. Alam natin tayo, ayaw natin magpasakop sa kahit sinong banyaga. Pero wag naman yung ganyan na parang hindi tayo nag-iisip. Nagpasakop na nga tayo sa ICC. Di ba? Tingnan niyo si PRRD doon. nagakumpas sa likod. Mabuti na lang, sana totoo na hindi pumapayag ang Pangulo. Kasi once na pumayag siya, madala siya sa pressure na ideklara persona non grata itong Chinese diplomats, kawawa ang ating OFWs. Isa. To me, Kawawa din talaga yung mga OFW na natin na nasa lugar nila. Maaaring mawala ng trabaho, maaaring mapag-initan sila doon. Hindi ba nila iniisip yung mga kababayan din nating nagtatrabaho doon? Di ba? Para kasi hindi sila nag-iisip sa mga ginagawa nilang desisyon. Kahit sabihin nilang, pag-iisipan natin kung kailangan persona non grata yung mga yan. Ang isipin nyo yung mga taong bayan na nandudoon sa kanila na pwedeng maapektuhan yung mga kababayan natin. Di ba? Ngayon, pag pinauwi nyo ba yung mga kababayan natin doon, meron ba kayong trabahong nakahanda sa kanila? Yung kinikita ba nila doon sa lugar na yon, sa ibang bansa? Kikitain ba nila dito kapag binigyan nyo sila ng trabaho? Ang tanong, may bibigay ba kayong trabaho sa kanila? Baka mamaya wala. Yung mga tao nga dito sa Pilipinas, hirap na hirap kayo magbigay ng trabaho. Sila pa kaya? very good decision yung kay Pangulong Marcos na no,
Yon. So, yan. Sigalot sa China. With China. Pangalawa, itong pinaka-latest, itong impeachment complaint laban kay VP Sara, nagdesisyon na nga ang Supreme Court. Grabe ang ano ni Soto. Sabi niya na judicial overreach. Impeachment is now an impossible dream. Sa lahat ng mga senador, siya lang ang nagre-reklamo eh. Pati nga ang mga House of Representatives, walang masyadong reklamo. Ewan ko ba kay Tito Sen? Si Tito Sen, hindi. Ako talaga, no, Tito Sen, ako makakatunay, ha. Alam niyo naman kung gaano natin kamahal ang TVJ. Diba? Ako nire-respeto ko nga, ulitin ko, si Tito Sen, nire-respeto ko bilang Tito Vic and Joey na inidolo natin sa mga pelikula nila. At isa tayo, no, sa pinaglalaban sila Tito Sen dati, yung pangalan ng Itbulaga. Siyempre, inuulit ko muna bago ako magsalita tungkol kay Tito Sen. Kasi baka mamaya ma-misinterpret nyo. Ako nagtataka kasi ako, Tito Sen, bakit ka naman ganyan? Bakit pinipilit mo talaga na ma-impeach si BP Sara? Bakit kailangan pag-usapan yung impeachment ni BP Sara? Diba? May Korte Suprema na, ayaw na nga yan. Hindi na nga, wala na, binabasura na ng korte. Kahit kayo mga taong bayan, hindi mo naman nakikita na talagang nire-request yung impeachment ni BP Sara. Ang nagre-request lang naman yan, kilala mo naman kung sino-sino. Diba? O, ako minsan iniisip ko, sino ba? Bakit? Tatakbo ba si Lacson na presidente sa 2028? Kasi natalo si Lacson noong 2022, di ba? Siya ba yung tumakbong presidente? Eh, hindi naman talaga mananalo yan eh. Di ba? Baka mamaya iniisip nyo, tatakbo ng 2028 to si Lacson eh. Kailangan walang kalabang malakas to. Baka mamaya ito na, pagkakataon niya na maging presidente sa 2028 kapag nawala si BP Sara, hindi na makatakbo. Diyos ko naman, huwag na natin pilit si Lacson. Mas gusto ko pang iboto si si Rastaman. Pagtsatsagaan ko na, kung tatakbong presidente si Norman Mangusin, boto nyo na lang. Lang yan na yan. Tingin ko kasi, sa 2028, kapag si BP Sara ma-impeach, hindi siya makatakbong presidente. Tingin ko yung mga iba na tatakbo, tipong walang mga Duterte slate na tatakbong presidente, pag wala, parang ayoko nang bumoto parang mga sabi ko, parang mga wala kakwenta-kwenta lang ay boboto natin ito. Nako naman. Kasi ako nagtataka ako sa dahilan kasi, Tito Sen, kung bakit gustong-gusto mo siyang ma-impeach, gustong-gusto mo siyang iharap dyan, ganito. Pero si PBBM din naman, di ba? Gusto din i-impeach. Bakit? Kunwari, ang korte ba? Kunwari, ang korte, magdesisyon. Ang ating presidente, ganito, PBBM, non-impeachable, hindi pa pwedeng ma-impeach. Ganito, ganyan. Magagalit ka din ba? Nasasabihin na, hindi pa pwedeng ganyan. Kailangan aralin muna ng korte yan. Kailangan maanuhan dito yan. Kailangan pag-usapan dito yung impeachment yan. Ganyan din kaya ang magiging salita mo. Ito naman, Tito Sen naman. Ikaw naman kasi, ako kakampi nyo pa rin ako bilang TVJ. Kapag may nakalaban ng TVJ, kakampi nyo ako 100%. Pero pag mga ganyan sa politika, Tito Sen, labas ako sa iyo Kasi parang hindi ko alam kung paano kita pagtatanggol. Pasensya na rin, di ba, sa mga TVJ supporter, sa mga TVJ defender. Siyempre, tayo, laki ng respeto natin sa inyo. Laki ng respeto ko sa inyo. Pero, siyempre, ako din naman nagtatanong lang din naman ako kasi parang nagiging unfair yung pagsasalita ni Tito Sen na bakit siya parang talagang siya yung nagre-react talaga sa impeachment ni BP Sara na binasura ng Korte Suprema. 'Di ba? Kasi para sa akin, sana naman maging fair. Maging fair naman si Tito Sen. 'Di ba? Tumalima sila,
obey, respect the Supreme Court. Ganun siya, hindi. Na para bang lumalabas na marunong siya sa batas. Bachelor of Arts, man lang palang degree niya, major in English, yun lang. Anong kinalaman niya sa... Ay, nako. So, I don't know kung ano pa ba yung ibang problema sa leadership niya. At ito, matagal naman ito. When was that? Muntikan na last time, kaya lang nagkulang lang ng isang senador yung itong minority bloc na siyam. Nakakuha na sila ng 3 eh. Ang nakuha nilang 3 is 2 bilyar at saka si Pia Cayetano. Oh, so 9 plus 12 ay 9 plus 3, 12 na. Isa na lang kulang. So 12 na. Itong si Senator Lito Lapid daw, siya yung pinag-aagawan. Si Supremo kasi lagi nagsosolo sa isang sulok. Oh, parang heartthrob no, pinag-aagawan si Supremo. Para palang ano yan, no, parang Squid Game no, nagbobotohan kung sino yung gustong umuwi, kung sino yung gustong mag-stay sa laro. Parang yung politika ngayon naging ganyan eh. Parang ganyan na yung ano sa Senado, Squid Game. Dapat hindi na sila nakapan-judge. Dapat ang suot nila yung uniforme ng Squid Game. Tapos X tsaka 0, yung X tsaka 0 ba yun? Yung circle. Yun na lang dapat pipindutin nila. Kung nag-decide sana si Senator Lapid na lumipat sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, noon pa napatalsik yan si ano. So, Panggulo kasi to si Lapid. Hindi mo alam kung kanino, no? Siyempre, alam naman natin kung kanino kakampi si Lapid, eh. Supremo talaga yan, eh. No? o ngayon, siyam yung minority bloc. Yung 3 na yan, automatic yan, napakadali. Yung 2 bilyar, napakadaling babalik yan sa minority. Pia Cayetano, madali. So, isa lang ko kailangan nila. Ngayon, ang dami. Naging 15 na sila. Sana magkakato. So, anong mangyari kay Senator Soto? Wala na. Sana wag makontrol ni Puma Lear. Nabulaga na kawawa. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.